Sa susunod na linggo, posibleng ihain ni Senator Bato de la Rosa ang resolusyon na layong ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi ito dumaraan sa paglilitis. Nanindigan naman ang ilang senador na kailangan dinggin ng Senado ang reklamo. Saksi, si Mav Gonzalez. June 11 magsisimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa man nagsisimula, may kumalat na sa Senado na draft resolution na layong ibasura ang impeachment complaint nang hindi dumaraan sa paglilitis. Wala itong pirma at pangalan ng may akda. Si Senador Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero inamin din niya kalaunan na siya ang nasa likod ng draft resolution. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng bise at wala ng oras para talakayin ang articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila sa June 13, dahil na rin sa timing ng pag-transmit ng Kamara sa kanila ng impeachment complaint, dapat anila ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Pero kung kayo pagtanungan, konsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Mamaya na pag sizable na yung number na sumuporta. Ang iba magkasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sa susunod na linggo daw niya ito balak ihain. Paglilinaw ni De La Rosa, walang kinalaman dito ang bise. Ako, kukunin ko natin sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing kaya sa kanya. Wala siya pakialam dito. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. nanindigan naman ng ilang senador na kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Kapag inihain ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang madismiss ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at nang walang paglilitis? Nauna nang sinabi ni Escudero, sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya. Kung may question sa kahihinat na nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. Humihiling naman ang caucus si Senadora Amy Marcos na nabasa na raw ang draft resolution. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Kaya inaanyayahan ko nga si SP, mag-caucus na kami. At maraming nalalabuan, maraming opinions. Giit naman ng mga magsisilbing impeachment prosecutors, labag sa saligang batas ang nakasaad sa draft resolution. Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, di ba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. Kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. They have to explain it to the people. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Ang kampo naman ni Vice President Duterte, kinukwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Kinu-question din namin yan
yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Pero nang usisain ang bise sa detalye ng kanyang stratehiya, Yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. ang Malacanang muling iginiit na hindi nakikialam sa proseso si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot niya ito sa pahayag ni Kabataan Representative Raul Manuel. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? We give respect to Representative Manuel, and we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Maliwanag ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta sa Senado, at maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yun. Nagsama-sama naman kanina ang iba't ibang civil society organizations na naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Bit-bit nila ang peach ribbons na nangangahulugan umano na ituloy ang impeachment proceedings. Ayon sa Tindig Pilipinas, simula sa susunod na linggo, asahan na raw ang mga pagtitipon at pagmarcha ng grupo para kalampagin ang Senado na umpisahan na ang impeachment trial ni VP Sara. Ang mga pamilya ay natukhang. Sana ho ay huwag naging tukhangin ang inihaing reklamo laban sa ating pangalawang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Tatlong nasawi matapos pumailalim ang sinasakyan nilang kotse sa isang truck sa Sarangani. Lula ng kotse ang mag-asawa at 3 taong gulang nilang anak. Ayon sa pulisya, dahil sa bagong aspaltong linya, napunta sa outer lane ng kotse. At babalik na sana ito sa inner lane pero nagdire-diretso sa kabilang lane. Saka sumalpok sa kasalubong na truck. Nasa kustudiya na ng pulis ang driver ng truck habang inihahanda ang kaso laban sa kanya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng truck driver at pamilya ng mga biktima. Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, inilunsad ng Health Department ang isang sistemang magpapadali sa proseso ng pagbibigay ng libreng gamot sa mga HIV patient. Saksi si Maki Pulido. Dahil aktibo ang kanyang sex life, nagpa-test si Gary, di niya tunay na pangalan, noong 2023. Nang magpositibo sa HIV, agad siyang uminom ng antiretroviral na gamot. Wala rin daw siyang mintis sa pag-inom nito, kaya ngayon, undetectable na siya. Ibig sabihin, sa sobrang baba ng kanyang viral load o virus sa dugo, hindi na ito ma-detect sa mga test at hindi na siya nakakahawa. Madami pa po akong gustong gawin. Like ngayon, mag-abroad na. Kaya hindi pa din naman siya hindrance. Undetectable is untransmittable. So safe. Kaya paulit-ulit na apela ng DOH, alamin ang inyong status at magpa-test. Mas madali na nga raw ngayon kasi naaprubahan na ng Food and Drug Administration ang HIV self-test kits. Libre ito sa mga HIV care facilities sa buong bansa. Kung may kaibigan kayo, kakilala nyo, at natatakot sila sa test center, mag-self-test kit muna sila. Libre rin ang antiretroviral medicine pero dapat walang mintis itong iinumin. Si Gary halimbawa, kahit sobrang haba ng pila sa San Lazaro Hospital, tsinatsaga niya ito kada 3 buwan para makuha ang kanyang antiretroviral medicine. 4 a.m. pa lang, pumipila na siya. May mas mga nauuna pa na dito halos sila dito na natutulog, ganyan. Tapos pagdating ko dito, nasa 20 above na ako. Natatapos po ako ng mga alauna ng hapon. Para hindi na mahirapan ng mga pasyenteng sa San Lazaro kumukuha ng gamot, inilunsad kanina ang patient appointment system. Ngayon, pwede nang magpa-appointment. Mag-log on lang sa patientappointment.doh.gov.ph. Maaari lang ikamatay ang HIV kung hindi magpa-test at uminom ng antiretroviral medicine. Walang ibinigay na detalye si Secretary Herbosa, pero ang confirmed Mpox patient daw na namatay ay hindi dahil sa Mpox, kundi sa advanced HIV. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi.
Isinuko mismo ng sariling anak ang isang lalaking nahulikam na nagnakaw ng pyesa ng computer shop sa San Mateo, Rizal. At sa kulungan din ang bagsak ng lalaking nag-aakyat bahay sa Parañaque. Saksi, si Nico Wahe. Pagkatalon sa pader mula sa kabilang compound, sinipat-sipat ng lalaking ito ang mga bahay sa isang compound sa barangay Don Bosco, Parañaque. Kinuha pa niya ang tsinelas mula sa unang bahay. Ilang saglit pa, umakyat ulit ng pader ang lalaki at nagtago sa likod ng tangke ng tubig. Pero tumalon din siya pabalik sa compound at sinubukang pasukin ulit ang mga bahay. 5 bahay ang mayroon sa compound na ito sa barangay Don Bosco sa Parañaque City na isa-isang sinubukang pasukin ng akyat bahay na nakita sa CCTV. Pero imbes na may manakaw, siya pa ang nakaiwan ng sarili niyang gamit. Ang sando na to. Walang nakuha sa compound, pero may nanakaw ang suspect sa kalapit na bahay. Yung doon banda sa umpisa, sa may unahan, doon siya nakakuha ng laptop, ng cash, tsaka ng relo. So aside from dito sa street namin, nakakuha din siya sa 3 pang other homeowners. Kinabukasan, nahuli ang suspect sa kabilang barangay dahil sa illegal na droga. Dati na pala siyang may kasong akyat bahay, batay sa listahan ng barangay. Nagkabulan to, nakatapas, pero sinusundan namin yung trail. Saan umexit, anong street ang dinaanan, saan direction siya papunta. So, itong nag-akyat bahay na ito, nakalusot siya for a day. The following day, nakahuli siya ng barangay San Antonio sa isang drug bust. Okay? Lumabas yung appear ng mukha niya, which nag-positive sa aming CCTV. Na-recover sa suspect ang laptop pero wala na ang pera at relo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng suspect na hawak na ng Parañaque Police. Desidido magsampa ng reklamo ang mga nanakawan. Sa San Mateo, Rizal, huli ka malalaking ito na tumangay ng motherboard ng computer. Ayon sa ina ng may-ari ng computer shop, 11,000 piso ang halaga ng pyesa. Siguro yung mga nakuha niya, palagay ko na nasa 40. Nasa 40,000 siguro. Sa isa pang CCTV nakuha sa isang computer shop na kalapit lang na ninakawang shop, kita ang suspect na nagmamasid para ibenta umano ang ninakaw na item. Yung ninakaw niya po raw, naibenta niya lang ng 50 pesos. Sabi naman po ng may-ari, 11,000 yung presyo nun, inano mo lang ng 50 pesos. Isinumbong ito sa barangay at inaresto ang suspect. Sa gitna ng pakikipag-usap sa complainant, nagawa pa tumakas ang suspect. Nang mag-viral ang post ng biktima sa social media, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa mismong anak ng suspect para isuko sa mga otoridad ang kanyang ama na nagtatago sa kanilang bahay sa Rodriguez. Umamin naman ang suspect sa krimen pero tumanggi magbigay ng pahayag sa kamera. Sasampahan siya ng kasong theft. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pagkakaibigan at ugnayang pang-ekonomiya kabilang sa tinalakay sa unang pagbisita ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Pilipinas. Kanina, mismo si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang sumalubong sa pagdating ni Wong at ng kaniyang may bahay sa Malacanang. Sa kanilang bilateral meeting, tinalakay nila ang mga issue at oportunidad sa pagitan ng dalawang bansa tulad ng kalakalan, pamumuhunan, seguridad sa rehiyon at digital cooperation. Binigyan diin din nila ang lumalalim na Philippine-Singapore relations at ASEAN Community Vision 2045 na layong maging mas matatag, makabago at nakasentro sa mamamayan ang rehiyon. Nagpahayag din ng suporta si Wong sa pamumuno ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN sa susunod na taon. 5 minutong response time ng pulisya na isipatupad ng hepe ng PNP sa Metro Manila. Mas maikli yan sa dating standard na 7 minutong response time. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, kung kailangan ng tulong ng pulis ay pwedeng tumawag ang publiko sa 911. Mula naman sa dating 12 oras na duty, gagawin na lang 8 oras ang trabaho ng mga pulis sa major city sa buong bansa. May ipasasara ring mga police community precincts si Torre para madagdagan ang mga pulis na nagpapatrolya sa kalsada. 20 pesos kada kilong bigas, sisimulang ibenta sa mahigit 100,000 minimum wage earners ngayong buwan. Ayon sa Agriculture Department, may listahan na ang dole ng mga kumpanyang lalahok sa programa. Mismo sa kumpanya na raw mabibili ng mga empleyado ang bigas para di na sila pipila sa Kadiwa stores. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sinalakay na NBI ang isang resort sa isang protected area sa Antipolo City. Ayon sa NBI, tinayo umano ang istruktura ng walang kaukulang permit. Saksi, si John Consulta, exclusive.
Hold on. Dito ka, pare. Unang nilapitan ng mga ahente ng NBI Cavite District North ang bantay ng kanilang target na establishmento sa Antipolo City. Pagpasok sa loob ng raiding team ng NBI at DNR, bumungad ang malawak na resort. May 2 swimming pool, under construction ang 3, at may mga cottage ring itinayo. Pero ang problema, ayon sa NBI, illegal na nakatayo ang resort sa Upper Marikina River Basin Protected Area. So kami po yung mga taga-NBI at in-inform po namin kayo na ina-arrest po namin kayo sa pag-violate po ng ating Expanded National Integrated Security System Act. Dahil wala po kayong permit. Wala pong pambigiran to, walang permit. Alam niyo po ba yun? Sa certification na nakuha ng NBI sa DNR, lumalabas na wala raw kaukulang permit ang resort para magtayo sa naturang protected area. Ayon sa NBI, iniimbestigahan na rin daw ito ng DENR. Magtatayo ka ng ganito kalaking resort, kailangan mong magputol ng mga puno at mga natural growth doon sa areas na yon. Kung kaya't talagang gagalawin mo yung landscape, yung environment sa area, bawal putulin itong mga puno na ito na siyang nangangalaga sa kalikasan. Inaresto ang 2 nagpapatakbo ng resort na inabutan sa lugar. Wala doon ang may-ari na maharap din sa kaso. Sinisikap pa namin makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mag-ingat po sa mga posibleng baha o pagguho ng lupa. Posible kasi ang heavy to intense rains base sa datos ng Metro Weather. Mataas ang tsansa ng ulan bukas, lalo na bandang hapon sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao, pati na sa ilang bahagi ng Visayas. Nananatili rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang habagat sa Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Southern Mindanao. Posible rin magpaulan ng localized thunderstorms. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.